me. Yeah, Ronald, dun sa previous episode, I think people have to see that where we're coming from. Yun nga, kasi ang concern ko, Ronald, is if people think na you and I are just sui generis, ang mga weirdo yan eh, gusto lang nila politics. Then hindi sila magkakaroon ng as much interest as they should have. But if they realize, tao rin tayo, nasa-stress din tayo, nababatrip din tayo, napipikon tayo, but nevertheless, we still do what we think is right. Feeling ko mas inspiring yun eh. Yung flawed heroes are more inspiring, right? Than yung on the pedestal hero. Hindi ko sinasabi na hero tayo, pero flawed analyst operators who try to do something right is better than very imperfect. Ay, medyo malayo. Malayo sa medyo sobrang imperfect na pero marami wag na natin ilaglag masyado. Sabi nga ni Mocha Uson, I have the right against self-discrimination. Sabi niya, self-discrimination. Naalala ko yun. May point din siya. That made my day. Self-discrimination makes sense too. So, sige, Your Honor. Ito talaga. Marami na usapan. Your Honor, guilty as charged. Yeah. Self-discrimination. Okay. Pwede rin yun. Agree din ako dyan. So, eto na. It's finalized. So, Laila De Lima, good friends of ours, whom we stood by throughout the years. And I don't know, Ronald, if you got... They know who really was with them all those years. When... Yes. Tinawagan ko nga siya eh. Tinawagan ko siya from here 2 days ago. Paglabas ng kwan. Tapos nagbigay ako sa kanyang proposal na Laila, pwede ba niyo bang gawin ito? Dahil hindi nagawa ito after the election. Magkaroon ka ng nationwide Thanksgiving tour together with Lenny at saka Risa, Tatlong Maria, no? At listening tour to consolidate yung dormant pink wave para as a machinery papunta dun sa kunin nyo yung Uniteam, no? Na historic din yung high na ngayon ay nawasa. No? Kunin nyo yung mga disenchanted. No? Kunin nyo yung mga tingin nila hindi naman na-deliver yung promise ng Uniteam. So, pwedeng 2 stages. Consolidate what remains of the pink wave na hindi insignificant ng Tatlong Maria na hindi kandidato for the midterms. Maganda yun hindi sila, sa bagay si Lenny kandidato for Naga, pero hindi kandidato for national office. Tapos sila yung mag-harness at mag-consolidate nung energy at saka yung idealism at voluntarism ng pink wave, then use that as the machinery to reach out dun sa Uniteam na malaking bahagi ay disenchanted. Mismo sa surveys ng Okta halimbawa, diba? Disenchanted sila. Almost, sabi mo nga, almost half ng mga population natin, no, ay naghahanap ng alternative. Doon sila mag-reach out. Yun ang sabi ko kay Laila nung kinongratulate ko siya doon sa kanyang victory. I mean, do you think the next step also should be for her? I know it's a question of also priorities, and I'm sure she wants to enjoy her full vindication and freedom. But do you think the next move should also be her going after her tormentors? I mean, of course, yes. Pag tormentors, buong Kongreso at Senado na yan. But I mean, obviously, we're talking principal tormentors. Kasama dyan yung mga favorite, yung mga supra tormentors. Yan. Yes. Yung mga ganun, yes, diba? tama. Dapat kasama yon, no? Kasama yon dun sa kanyang nationwide tour, no? Dapat yung mga botante kasi naghahanap din ng bardagulan, di ba? At si Laila yung pwede ron. Si Lenny at si Lisa mabait di ba? Decente. Si Laila mukhang may ganun siyang karanasan Election lawyer siya Sa election lawyering, bardagulan yan di ba? Kaya may ganun siyang karanasan, may ganun siyang experience, no? So siya yung pwedeng maging street fighter dun sa Tatlong Maria, no? At hindi siya tatakbo Hindi siya tatakbo. So disinterested party siya. May disavowal of power. At that creates a mantra. Hindi ka interesado na kumuha ng posisyon, no? So yan ay pwedeng kaya nga yung mga Duterte bago tumakbo, sasabihin nila hindi sila tatakbo. To create that mantra of disavowal of power. Parang hindi ka interesado. Kay Laila, mas sincero kumpara sa mga Duterte. Pero gamitin.
Diba? Well, I mean, perhaps I'm talking ahead of myself, no? Hindi naman ako strategist katulad ni Big R. Pero yan ay mga unsolicited advice na baka pwede nilang isama doon sa kanilang strategy. Kaya nung tinanong si Laila kahapon tungkol dyan, sabi niya ay medyo positive yung kanyang pagtanggap dito sa pinag-uusapan natin. Right. I mean, obviously, ikaw yung hari ng unsolicited advice at ako hari ng sulsul, no? Sinusulsul din kita eh. So, maganda combination yan. I mean, obviously, it makes sense also to go after the tormentors because some of them will be running for office next year. So, pag-usapan natin in a separate episode. But before going there, so now, ito, kaibigan natin to, parati din natin kasama. Si Senator Trillanes is openly admitting na talagang meron ng exploratory talks. Itong sinasabi natin na Grand Coalition. So essentially, mauna ang Never Duterte sa Never Marcos. Or yung mga Never Marcos, tahimik muna kayo, give chance to Never Duterte, mamaya natin pag-usapan si Marcos. What is your read of this situation? Well, it's a good proposal, pero tingin ko improbable pa sa midterms. Dahil marami pang mga sugat yung kasaysayan, 'di ba? At walang reckoning 'di ba? Walang reckoning doon sa dictatorship ng tatay, doon sa alleged na loot na kaya maraming mga ganun pa. So hindi pa yan handa for the midterms. Baka after the midterms, mas magkaroon ng mga tactical possibilities, no? Sa ngayon, yung joint slate, baka yung base ng mga yellow at pink, baka hindi pa ganun handa. Eliminate sila. It's too much. Parang dahil trigger sila. Walang reckoning sa nakaraan di ba? Tapos meron pang tingin ko may final push pa for Chacha. Definitely kontra diyan ang real opposition. So may mga bagaman merong mga commonalities sa foreign policy, may commonalities sa anti-drug war, may mga ilan pang mga fundamental differences. Halimbawa sa economy, di ba? May mga ganun pa. Kailangan pang ayusin 'yan. At kailangan din ng kaunting reckoning, no? Na of the past. Hindi naman pwedeng kalimutan na yung nakaraan for the sake of the future, no? Pero after the midterms, pwedeng may ganyang klaseng tactical grounds to prevent a Manchurian candidate. Di ba? Yun nga. So you think in absence of a grand coalition, two of them can still squeeze the Team China for the lack of better. Pag-usapan natin more later on. Pero you think that will be good enough in terms of the two from each side attacking them? So, kasi ang problema ng admin is, walang moral ascendancy ang mga Marcoses on good governance. Sa issue ng inflation and economy, vulnerable si Marcos. So, ang pwedeng job ng traditional genuine opposition is to attack the Dutertes on their own record and to say, wait, excuse me, kayo mga Duterte, kayo may kapalpakan. In fact, we're still paying the price for your total disastrous, catastrophic handling of economy, especially in pandemic time. So, wag kayong magmaganda, mas palpak pa kayo, umupo lang kayo dyan. Tama. Doon may credibilidad kasi ang opposition na wala sa administration. Administration will just look defensive. Ang pwede natin makita, Richard, dito sa midterms ay may common line of attack, no? At yung atake sa isa't isa ay hindi ganun katindi, no? Pwedeng ganun na mangyari rather than magsasama sa isang slate. 'Di ba? Dahil yung base din ng mga Marcoses baka hindi rin handa pa, no? Natanggapin itong real opposition. Tapos yung real opposition hindi pa handa na pumasok sa isang slate officially. Ang pwedeng tactical alliance nila is anong tawag diyan? The direction of the main blow. No, yun ni Lenin. Sino yung main enemy? 'Di ba? Doon muna ang banat. Tapos sila ay pwedeng meron differences pero merong mga balatan pero hindi pa ganoon ka-intense during the campaign. Yun yung pwedeng maging tactical opening. I mean, you could go even Trotsky, neither peace nor war, meaning we won't attack Marcos, but we're also not going to be with him because ang focus. I mean, let's go Trotsky. Yes. Right? Talaga maretag hirapan na naman yung mga trolls mo. Unawain si Lenin at si Trotsky. Ayan. Oo nga Ikaw nga, Lenin ka ng Lenin.
Tuloy, Tinotrotsky ko na lang para wala nang gulo-gulo yan. I mean, ako for me, this could be also a mutual poison, di ba? Kasi pag nagsama yung dalawa officially or in an explicit way, pwedeng gawin ng mga Dutertes is to paint themselves as victims. Kasi kami lang totoong anti-establishment lahat. So the whole Tiglao, whatever school of thought, di ba? Pangalawa, masunog talagang opposition. So in 2028, they cannot come back na stronger. Kasi Yes. ang kausap ko yung mga Indians about what happened with Raul and they said, well, after 2 terms ni Modi, nakita ng tao wala naman talagang improvement sa buhay nila, bumalik na sila sa dating-dati, which is the Congress Party. Tama. Which made me think, wait lang. So actually, after 1 term of Digong and 1 term of Marcos, I think people will be much more open to reconsider Yes. the old opposition. But Pero, team up now, sunog na sila. Pero they have to scale up. The real opposition have to scale up. No? Katulad ni Gandhi. Di ba? Katulad ni Gandhi. Nag-scale up siya. Meron din siyang listening tour. Meron din siyang Thanksgiving tour. At meron din siyang parang melancholia going back to the past na wala na in the present. May ganong klaseng element yung kanyang nationwide tour. Kaya nakatulong. No? Ngayon ay pinag-uusapan siya. Ngayon ay a credible opposition, di ba? So dapat ganun din. Hindi sapat na inaasahan mo na bababa yung Duterte at saka Marcos unity team tapos i-exploit mo. Definitely. Pero what's the brand? What's the beef? No? Ano yung mo? At yun ang unsolicited advice, yung tatlong Maria, no? Women with balls, no? Yan yung at tingin ko tingin ko may traction yan sa mga tao. Dahil alam mo naman, matriarchal yung ating society no? We defer to our mothers, no? Yun yung kanilang narrative, no? Ito yung mga mothers na hindi na masaya sa nangyayari sa ating bahay, sa ating bakuran. At gusto nilang walisin yung kalat sa ating bakuran. No? Gusto nilang linisin. Pwedeng ganun yung ating unsolicited advice dito sa tatlong Maria. No? Our mothers. No? Our mothers, napapaluin tayo kung hindi tayo mag-aayos. Diba? Yeah, that's very important. Yun nga. And tama yung sinabi mo before na ano bang added value for each side here. Diba? Baka mas net negative for both sides. Diba? Yes. Better for them to have a healthy distance talaga. And better to converge and squeeze in, di ba? Yung in-between, itong yes. Ito, di ba? I think that will but dapat ang magsama is yung left progressive and center left liberals, right? Kasi tatakbo na si teacher, di ba? So may mga progressives na tatakbo rin sa Senado dito, mga leftists as in mga makabayan type leftists, di ba? So do you think that magsama dapat ang liberals and left? Silang magka-grand coalition? Well, dapat din may reckoning yung left. Dahil yung binabanggit mong left ay sumuporta kay Duterte. Kumampanya for Duterte at sumama sa gobyerno niya. Yun lang naman ang minimum na hinihingi ko. Kaunting reckoning din. Hihingi kayo na reckoning sa Marcos, tas kayo walang sariling reckoning. Diba? Mag-reckoning din kayo na tinanggap nyo may pagkakamali kami. Tapos, kailangan din ng counting adjustment sa yung strategy. Dahil minsan yung mga left na binabanggit mo, sobrang dogmatic Sila lang ang tama. Diba? So, mag-adjust naman ng konti. No? Kung walang ganung adjustment, mahirap magsama And yung pagsasama kasi should be based on mutual respect, di ba? Ang mahirap magkaroon ng mutual respect. Kung ang tingin mo sa iba ay lesser mortals, no? Tapo lahat. Ikaw lang ang tunay. Bawasan mo naman 'yon. Hindi ko naman sinasabing totally tanggalin mo, pero bawasan mo naman. Yung ideological puritanism, 'di ba? Yung leftist puritanism. Dogmatism. Last point. So, at saka yung functionality, parang gagamitin ka lang. Okay ka, pero dapat mag-serve ka ng aming ideological goals at saka targets. Hindi naman pwede yun. User-friendly at last point, where does that leave Lenny if she's gonna run for local office? I think she made it clear na hindi talaga siya tatakbo sa national. Una ay hindi naman mutually exclusive yun Dahil marami ngayon mga local leaders na ginamit yung kanilang local platform for national prominence. ERAP, di ba? Ginamit na ERAP yan Di ba? Binay,
Even Digong, si Isko sinubukan, pero 1 term lang siya. Hindi pa siya nagmarka. Baka si Vico Soto, after 3 terms, magamit niya yan for national prominence. So pwede rin gamitin ni Lenny yan. No? Kung may magagawa siyang defining sa Naga City, no? Pwede niyang gamitin yan for future, again, pagbabalik sa national prominence. No? Not necessarily sa 2028 dahil 1 term pa lang siya. No? Ikalawa, dahil tatakbo siya sa mayor, mas may libre siyang oras para tumulong doon sa mga national candidates nila. Dito nga sa Dahil malakas siya doon sa race na because it's not a very competitive race. So meron siyang time at saka energy para tulungan yung kanilang mga national candidates for the Senate. Diba? Kaya nga pwede siyang sumama dito sa nationwide Thanksgiving and listening tour na practically is an organizing tool. No? Organizing tool para do sa without overshadowing Riza because Riza is now the de facto leader. Oh, diba? dahil tinransfer na naman niya yung leadership, yung baton no, after the election. Pero hindi nagmarka Dahil hindi naman siya formality lang Kailangan tuloy-tuloy yan sustained manner. Tapos nandun din si Laila na hindi rin kandidato. No? Kaya yun yung hindi naman siya talagang criticism. May kaunti lang na sana after the election nung tinransfer niya yung baton ay sinustain, 'di ba? Sinustain yung pag-transfer dahil hindi maalala ng tao Hindi maalala ng tao na binigay niya yung baton no? Thank you very much on that. I think that sets the tone for discussing the other side of the equation. Maraming salamat. Our chief unsolicited advisor. Dapat yung pangalan mo, unsolicited advisor, hindi ang political advisor. Salamat, sir.